Alam mo, hindi man madalas pero maraming dumarating o ibinibigay sa buhay natin minsan. Kadalasan kung ano-ano pa nga ang natatanggap sa buhay natin sa pang-araw-araw. Kadalasan pa nga hindi natin alam kung ano yung mga bagay-bagay na yon na darating pa sa ating buhay. Kadalasan pa nga surprise kasi may bigla ang darating sa'yo na regalo. Kadalasan pa ka na minsan na ibinibigay na regalo yung mahal. Minsan naman yung mura lang. Pero hindi na importante kasi kung mahal man o mura yung ibinibigay na regalo. Kasi ang importante doon yung galing sa puso nung taong nagbibigay sa'yo nun. Minsan pa nga ang ibinibigay mga bagay. Minsan naman yung pagkain. At minsan din naman salapi. Nakadepende naman kasi yun sa taong mag-aabot sa'yo. Kung gaano ka ba na-appreciate. Alam mo ba, kapag anong feelings kapag nag-aabot ka ng regalo? Automatic yun, no? Good vibes ang mararamdaman mo para sa sarili mo at para sa taong na pagbibigyan mo ng regalo mo, 'di ba? Siyempre, alangan namang na malungkot ka pa ikaw na nga ang inabutan ng regalo at inalayan ng regalo, 'di ba? Pero ang hindi mo ba alam ay kapag ikaw ay nag-abot ng regalo ay gagaan ang feelings o pakiramdam mo. Yung tipong feelings na kapag ginagawa mo yung ganun saya ang mararamdaman mo sa kailaliman ng malalim mong damdamin. Dahil kasi kapag ganun yung iyong ginawa ay katumbas nun ay walang kapantay na pagmamahal. 'Di ba? Kaya kung ikaw ay mahilig magmahal sa kapwa mo, panigurado ikaw ay mahilig magbigay ng regalo. Kaya shout out sa'yo. Kilala kita at kilala mo ang sarili mo, okay? Kilala mo kung sino ka. Alam mo kung sino ka, okay? At syempre yung mga ganun yung tipong sobrang sumasaya ang kanyang puso. Yung tipo na kapag tinignan ka kahit hindi ka naman naangiti o hindi naman naangiti ang labi mo para kang naangiti kasi nga masaya yung iyong puso. Kaya kung alam mo sa sarili mo na ang puso mo ay masaya at mataba-taba ay dapat hindi mo hinahayaan na nakaburo lang yan dyan o naka-stack lang yan dyan. Dapat yan ay ipinapakita mo nang sa ganon makita sa pamamagitan ng pag-abot at pagbibigay ng regalo. Oops, teka. Masaya ba at mataba-taba ba yung iyong puso? Sige nga. Patingin nga ako. Patingin nga. Nga, labas mo. Patingin nga. Patingin na kasi. So, alam mo na kapag ikaw ay mahilig magbigay ng regalo, so ibig sabihin meron kang masaya at mataba-taba na puso. So, 'di ba? Ang saya-saya nun, 'di ba? Naging masaya ka na nga dahil sa pag-abot mo ng regalo at yung inabutan mo ng regalo mo ay naging masaya pa. Di dalawa na kayong
naging masaya, 'di ba? At syempre, kung ikaw ay mahilig ng magbigay ng regalo sa ating kapwa at matagal ka nang hindi nakakapagbigay ng regalo sa ating kapwa at gusto mong ma-maintain ang pagiging ganong attitude, ay lagi mong hihimasin ang iyong batok ng iyong kamay. Nang sa ganun, kapag wala ka pang maiaabot sa kapwa mo, hihimasin mo lang ay iyong batok, panigurado ay mananatili ang masiyahin at mananatiling mataba-taba ang iyong puso. Nang sa ganun, pag dumating na yung time na may maibibigay ka ng regalo sa kapwa mo, nami-maintain yung ganong attitude no, naging masayahin ang puso at mataba-taba. Ngunit kadalasan hindi natin maiiwasan na may sumasagi talaga sa ating isipan, 'di ba? So kung ikaw man ay isang tao na may dumarating kahit papano na biyaya o regalo sa iyong buhay, ay ang tanong dyan ay, lahat ba ng dumarating sa iyong regalong sa iyong buhay ay dapat mo bang tanggapin? Ikaw, ano ba sa tingin mo? Kung dapat mo bang tanggapin lahat ng dumarating na regalo sa buhay mo? Siyempre, lahat naman tayo may dumarating sa buhay natin, 'di ba? So, ang dapat mo lang gawin, pahalagahan ang bawat bagay na dumarating sa buhay mo, kasi yung mga bagay na yun, priceless, ibig sabihin walang katumbas, 'di ba? So, balik tayo dun sa tanong ko kanina. So, dapat bang tanggapin lahat ng dumarating na regalo sa buhay mo? Siyempre, ang sagot ay oo naman. 'Di ba? Siyempre, lahat naman ng dumarating sa buhay natin, no? Sa tingin ba ng iba, pangit yun. Pero sa pagdating sa sarili natin, siyempre, maganda yun. Siyempre, dumating sa buhay natin yun, 'di ba? Siyempre, para sa atin, maganda yung bawat dumarating sa buhay natin, 'di ba? So, lalo na kapag ang regalo ay galing sa ibang tao, natural lang ay tatanggapin mo. Siyempre, regalo yun sa'yo, 'di ba? Regalo sa'yo ng kapwa mo, regalo sa'yo ng taong nagmamahal sa'yo, 'di ba? Siyempre, tatanggapin mo. Bakit hindi, 'di ba? Kasi ibinigay yun para sa'yo. Pag hindi mo yun tinanggap, galing sa kapwa mo yung regalo niya, syempre masakit yun para sa kanya, 'di ba? Syempre magtatampo yun, 'di ba? Kapag hindi mo tinanggap yung regalo na ibinibigay niya sa'yo, 'di ba? Kaya kung meron man sa'yong nag-abot o nagbigay ng gift o regalo, huwag mo lang isipin kung mahal ba yun o mura, kung cheap ba yun o saan galing, 'di ba? Kung saan ba gawa, kung made in gando ba yun, 'di ba? O wag mo lang isipin kung matibay ba yun o hindi, isipin mo na lang, ingatan at alagaan mo na lang, 'di ba? Dahil ang pag-abot ng regalo ay isang kabutihan, isang magandang karakter mula sa iyong kailaliman ng pagkatao. Dahil ang pag-abot ng regalo ay isang magandang ehemplo o isang magandang pagkatao na natatangi ng walang katumbas, 'di ba? Kaya kadalasan kung may dumating man sa buhay natin na regalo mula man sa kapwa o sa buhay natin, kung pagsubok man yun o challenge sa buhay natin yung dumating,
ay dapat magpasalamat pa rin tayo, 'di ba? Kasi kung may challenge man na dumating sa buhay natin, may dahilan yon sigurado. At kung ano man yon ay hindi natin alam. At hindi natin malalaman kung ano yung challenge na dumating sa buhay natin kung hindi iyon dadaan sa buhay natin. Yes, tama ka. At dalawang uri ng challenge na dumarating sa ating buhay. Ayun ang good challenge and bad challenge.